What's up KG at welcome back sa ating channel. So sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming naluloko or maraming na-scam dito sa crypto space. Which is magbibigay tayo ngayon ng example about dito sa company na pangalan ay BG Wealth Sharing Limited na binigyan ng cease and desist order ng SEC. At syempre, magbibigay din tayo ng mga example ng mga lisensyadong mga crypto na platform which is doon talaga merong kang income na pwedeng kang mag-save ng pera, magkaroon ng komisyon or interest doon sa iyong mga sinesave, no? So pag-uusapan natin 'yan ngayong araw na ito. So punta tayo doon sa ating Bitpinas. So dito tayo kumukuha ng mga balita lalo na para sa awareness para sa mga tao, no, about sa mga scam tsaka mga Ponzi scheme na pwedeng nagkalat ngayon dito sa atin sa bansa. At syempre, ang layunin natin ng ating ng channel natin na ito is mabigyan ng awareness na yung tao about sa trading, investing at saka sa crypto kasi unang-una ang dami kasi naglalabasan ng mga ganyan, so nagiging mali yung tingin ng mga tao pagdating doon sa ganong klase ng mga kagaya ng crypto. Maganda naman siya eh. Ang investing maganda rin siya pero minsan ginagamit siya na panloloko sa mga tao. So dito sa Bitpinas, kumukuha tayo ng mga information, kumukuha tayo ng mga news para dito sa ating sa ating channel na which is nagbibigay tayo ng mga certain example. At meron din kasi ako na-experience na ganito pero way back year 2020 pa. So mamaya pag-uusapan natin yun. So punta na tayo doon sa ating news. So ito yon, no? So the cease and desist order issued by the SEC Philippines against BG Wealth Sharing Limited and its listed founder Stephen Bird. The order commands BG Wealth, famous for its copy trading program via DSJ Exchange, with a promise of 1.3% daily interest to immediately halt the sale of unregistered securities and terminate its online presence in the country. Yan. So nakalagay dito sa sa cease and desist order. So nabasa ko na kasi to. So tingnan niyo na lang yung pinaka-whole na report. Pero ano ba yung nagiging promising dito? Bakit ang daming naloko dito, no? So dito, may minimum investment ka na $500. Natin. Kung ayaw ma-zoom. Yan. So may minimum investment ka dito na $500 or 30,000 pesos with a daily interest of 1.3% daily interest to, guys, Grabe. So ibig sabihin kada araw kumikita yung 30,000 mo na 1.3. Sabihin na natin 30,000 nilagay mo. So ibig sabihin roughly nasa 390 pesos ang pwedeng kitain mo everyday, no? Dito sa platform na to. So talagang siya, na promising siya lalo sa mga investor. Siguro sa loob ng 30 days, bawi mo na yung worth 10,000 plus 11,000 pesos mo na ininvest sa kanila. So ibig sabihin in just 3 months, mababawi mo na yung iyong 30,000. And then hindi na natin alam kung ano yung susunod na nilang gagawin doon sa kanilang platform. Pero ito kasi yung mga example, kagaya nung binigay ko dati example sa inyo, no? Na yung pinasukan namin ng nanay ko na parang investment din na Ponzi na every month dumodoble yung pera mo. Pero yun naman is 10,000 naman yun. After ng isang buwan mo, meron kang 10,000. Pagkatapos ng 2 months ang bibilangin, meron ka ng 20,000. Isang investment lang tuloy-tuloy yung pera. Ngayon, 10,000 pesos, yun yung pinaka-minimum. Pero paano kung nasa 100,000 yung nilagay mong pera? So talagang marami talagang maluloko pagdating dito. So, nakita natin dito yung mga ganong klase ng scheme, no? So nagbigay sila ng cease and desist order na to, kailan to? Noong January 28, 2026. So ngayon, ni-report ulit ito ng Bitpinas. So matagal na itong cease and desist order na to. So kung kayo is nanonood kayo at meron ng hindi nyo pa alam yung tungkol dito, so kailangan nyo ng maging alerto, maging aware dito. Kasi bakit? Naalala ko dati, ganyan-ganyan din ang naging style nung LM Football, no? Hindi ako sumali sa LM Football, pero
Kasagsagan kasi rin yun nung mga panahon na ng Axie, no? Alam ko after pa ng Axie Infinity yun eh. At saka sumikat yung Axie Infinity after ng LM Football. Pero anong nangyari sa LM Football? No? So, meron ng ganyan na mag-i-invest ka 5,000, 10,000, tapos magbe-bet ka lang sa dalawang team. Kasi kaya siya football kasi may dalawang team ka na pagpipilian. Mamimili ka kung sino yung mananalo. Parang betting platform siya. Ngayon, pagka nanalo ka, double the money. Doon sa LM Football. Pag natalo ka, balik taya lang. Kita nyo yun? So, ang unang naging question ko doon, paano kumikita yung platform? So, sabi nila, ano daw yun eh, galing daw yun sa mga, dahil daw yung LM Football ay nag-donate sa mga ganito, charity. May mga charity work din sila na pinapakita na talagang legit yung kanilang company. And then, ganun nga yung naging ano nila, parang betting platform. No? Pero after noon yun, January, halos lahat ng katrabaho ko sumali doon sa LM Football. No? At talaga yung iba nag-loan pa para lang maka-join, no? Makapag-invest kuno doon sa LM Football. Pero nung January pa lang, sinabi ako na sila kasi ni-research ko yun. Tinignan ko sa Google at dun sa mismong page ng SEC, meron na rin yung palang cease and desist order. Ayaw pa nila maniwala noon at sabi nila na talaga ito namodoble yung pera hanggang sa meron kaming kasamahan na parang nasa 40,000 na. Ngayon, nung mag-withdraw na, hindi na maka-withdraw. Ipit na yung pera. So, ibig sabihin, parang number na lang sa screen yung nakikita niya na pera doon pero hindi niya na ma-withdraw. After nun, wala na. Walang nakapag-withdraw sa mga kasamaan ko. Halos lahat ng kasamaan ko kasama yung manager ko, yung kapwa ko na mga supervisor, nag-join doon pero wala silang napala, wala silang nakuhang pera doon, no? Siguro yung iba na mga una nag-withdraw sa kalahati ng investment nila or baliktaya lang nila. So, swerte ka na nun kaysa dun sa wala talaga nakuha. Yung iba nagdagdag pa ng ano eh, no? Kahit na meron ng ganitong cease and desist order galing sa SEC. So, dapat aware na tayo dito guys, wag na matigas yung ulo. Pag alam nyo meron ng may mga regulation na pinapatupad dun sa mga ganong klase ng mga scheme, maging alerto tayo. Pero syempre wala na ka na magagawa dahil lang dun ka na. Kaya pinaninindigan mo na lang. Pero mamaya pag-usapan din natin ano yung mga dapat ninyong tandaan. Sa madaling salita, no, dito sa balita na to ng BG Wealth Sharing Limited, isa to sa mga halimbawa ng isang investment scheme na pinaghihinalaan gumagamit ng estilo ng parang Ponzi. Ano yung Ponzi? Yung parang kumikita kagamit yung pera ng iba. No? At illegal na pag-aalok ng investment sa Pilipinas. Kaya naglabas ng cease and desist order ang Philippines, ang SEC para ipatigil yung mga operasyon dito sa Pilipinas. Ang sabi dito ayon sa SEC, nanghihikayat sila ng mga tao na mag-invest sa crypto copy trading. So meron din kasing iba't ibang scheme yan kahit sa mga exchanges may copy trading. So maghanap ka ng trader mo, tapos ikaw mag-invest doon, ikaw magse-set, no? So hindi siya ganun kasimple na kailangan i-copy trade mo. Pag kumita yung trader mo, kikita ka rin. Pag hindi kumita, pag liquidated ka rin. So ganun siya. Pero meron pa rin art pagdating doon. So kailangan nyo muna mag-research kung ano yung i-set nyo na margin, ilan yung leverage na i-set nyo, no? So, yun yung mga bagay na dapat natatandaan ninyo pagdating dito sa crypto. So, kahit yung copy trading, kailangan nyo pag-aralan. No? Nangangako sila ng mataas at sa pa pala, yung sa mga copy trading na ganung platform, kagaya nung meron sa Bitkit, na may copy trading sila, so hindi yun basta lagay ka lang ng pera, no? At saka isa pa, walang middleman doon. Ginagamit mo lang yung skill ng isang trader para mag-trade para sa'yo. Pero hindi nangangahulugan na may bibigay kang pera doon sa ibang tao. So, ibig sabihin, exchange lang. Doon lang sa mismong exchange, makakapagtansa ka na. So, wala kang kailangan kausaping ibang tao doon. No? Kaya, siyempre, ang risk doon is sa'yo din. Kailangan pag-aralan mo talaga. Ito rin sila dito is, isa pa is nangangako sila ng mataas at halos garantisadong kita. Yun na nga yun, yung 1.3%. Na daily compounded na return. So, ang laki niyan. Sa totoo lang guys, grabe. Kung sisiguraduhin, talagang maglalagay ka lang ng pera tapos may 1.3% ka na pwedeng kitain sa kanila everyday. 390 pesos everyday. Grabe. Talagang mahikaya talaga eh. Ano yun minimum na 30,000 pesos yun. Pero kung paano kung nasa 100,000, so times 3 mo yun. Yung 390 mo. So, ibig sabihin na umabot ka ng 1,200 pesos per day.
no? Talagang para ka na nagtrabaho sa opisina nun. Sa laki ng pwede mong kitain everyday. Kaya talagang marami talagang pwedeng maengganyo sumali sa mga ganitong platform. Wala silang tamang registration at lisensya para magbenta ng investment product sa Pilipinas. Yun nga yun, kagaya ng hinihingi. Yun yung ni-require sa Binance, no? So, kailangan dumaan din sila sa ganung proseso. Malaki ang pag-target nila sa mga OFW, no? Yun yung madalas nilang particularly OFWs. Yun yung mga tina-target nila at saka yung mga retail investor kagaya natin. So, yun yung mga tina-target ng mga ganitong klase ng mga scheme. Maraming user na yun ang nagreklamo na nahirapan ng mag-withdraw, humingi ng pandagdag na bayad or tax bago makapag-withdraw, no? Nawala na or nasis na yung pangunahing website ng platform, nawala na yung mismong website. Ngayon, ano yung lesson dito para sa mga baguhan, sa mga newbies, no? Kapag sobrang pakinggan, sobrang ganda pakinggan, magduda na kayo kaagad. Kita nyo naman yung 1% o hanggang 3% araw-araw na pwede mong kitain, talagang yun, o yung mga guaranteed income, malaking red flag yun. Pagdating sa market at trading, no, walang garantisado na kikita ka. Kahit yung mga matatagal ng mga traders, mga veterano na, halos talaga lahat naaral na. At kahit yung may mga sarili pang sistema, nalulugi yun. Nagkakaroon pa rin sila ng losses per day. So, hindi laging panalo sa trading. No, kahit gaano pa kagaling yung sinasabi nilang magaling sila, nandun umaabot pa rin sa punto na talagang nane-negative sila sa isang araw. No, kaya kailangan pinag-aaralan yung maigi. Sa totoo lang, yung trading at investing, walang garantisadong kita dyan, lalo na sa crypto na sobrang volatile ng asset. No? Tapos, hindi porket may application or website, may legit na. Maraming mga scam yung professional, yung itsura ng page, yung website. Merong mobile app, may trading dashboard, may mga peking mga profit charts, no? So, yun yung mga mga madaling makita, ma-distinguish na. Siyempre, maengganyo ka, ang ganda ng trading platform dito. Pero hindi ibig sabihin nun, totoong kumikita yung pera mo sa market, no? At siyempre, ang pinakamalagang tanong dito kung saan talaga nanggagaling yung kinikita nila. Yun ang lagi yung titignan sa mga ganyang platform. Kailangan alam, doon pa lang sa kanilang binibigay na business plan or sa kanilang investment plan, alam mo kung saan nila kinukuha yung pondo at paano kumikita yung platform. Tapos, huwag din mag-invest dahil lang yung kumikita yung kakilala mo. Siyempre, ito kasi mga referral system to eh. So, ibig sabihin, alam mo ba kumikita ako dito sa sa sinalihan ko na platform. So, gusto mo, ikaw rin, ipasok din kita. No, kagaya nung ganyan yung nangyari sa amin ng nanay ko. So, na-encourage ako ng nanay ko. Duda ako, pero nag-invest pa rin ako, no? Medyo kumita, pero hindi binalik lang din namin yung kinita namin, sa totoo lang. No? Kaya, ito yung madalas ng mga nagiging mali. No? Pag nakikita ng mga tao na nakakapag-withdraw naman yung nanay ko dati, may mga screenshot ng mga profit, talaga sinesend dun sa GC, may GC kami. Nakikita dun, pati yung mga success stories, no? So, puro Ponzi, pero Ponzi scheme siya. Madalas, yung unang mga miyembro talaga, yung binabayaran nila gamit yung mga pera ng mga bagong sumasali. Kaya nagmumukhang legit yun sa umpisa. Ganun talaga ang style ng mga Ponzi. Tapos kapag kailangan mo mag-recruit para lumaki yung kita mo, mag-ingat ka rin doon, yung mga parang pyramiding. Kung mas malaki yung focus sa pagre-repair, o di kaya yung recruitment, o di kaya yung team building, kasi yung mismong produkto or serbisyo, dapat maging maingat. Kung walang produkto or serbisyo, hindi yun ang pinampo-front. Kahit sa networking, i-apply din natin ito. No? Na once na hindi produkto or serbisyo yung talagang pinampo-front ng isang business, kundi mag-repair, mag-recruit, magkaroon ng team building. No? So, Ponzi scheme yun. Yun ang bumubuhay sa business na yun para tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga bagong member. No? So, ano yung mga tamang gawin natin as a newbie, as a bagong baguhan dito, lalo kung interesado ka? Mag-aral muna bago mag-invest. Siyempre, unahin muna natin yung mga basics about sa crypto. Risk management. Tapos yung mga wallets, kailangan alam natin yung mga wallets na gagamitin natin. Tapos, spot investing lang. Spot lang tayo, DCA lang, no? Tsaka pag-aralan natin yung market psychology.
Sabi nga nila, fear when others are greedy, and be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful, ganon. No? So pag-aralan natin yung market psychology, kung paano natatrap yung iba, paano yun natin didiskarte yan, paano yung mag-take profit, paano mag-cut losses, no? Tapos i-check nyo rin kung rehistrado. Siyempre bago ka maglagay ng pera, hanapin muna kung may SEC advisory. So napaka-importante nila, lalo na sa mga crypto ngayon dito sa Pilipinas dahil may mga registration na. So ito na yung bago natin pinupuntahan dito sa market, no? Sa bagong cycle natin, no? So kailangan may mga may mga lisensya na yung mga papasok na mga crypto dito, na mga investment. Tingnan ko may mga lisensya para mag-offer ng investment, mag-research sa iba't ibang resources, hindi lang yung mga promoters. At syempre, kunyari nakita mo na siya, kahit na legit na, so kailangan gumamit pa rin ng pera na kaya mong mawala. Huwag all in. Huwag nyo ilagay lahat ng savings nyo dyan, lalo na kung yan yung emergency fund nyo. Baka mamaya pang retirement mo na yan, dyan mo pa nilagay. Kasi malaki pa rin yung risk nun kahit crypto, kahit legit pa yung crypto, kahit ba may lisensya, kahit pag gumamit ka ng CoinsPH, kahit gumamit ka ng mga lisensyado, no? Ang crypto, risk pa rin yun, hindi assurance yung mga exchanges para masabi na, uy, dahil naglagay ka ng pera sa akin at legit ako, aangat yan. Hindi ganun. Iba. Yung legitimacy, okay gamitin yung mga exchanges natin dito na lisensyado. Pero hindi ibig sabihin no na mag-i-improve yung mga token na ino-offer nila. So, madalas, syempre, lalo na kung mga meme coin, yung mga binibili mo is talagang babagsak at babagsak talaga yung iyong portfolio. Talagang uubusin ka ng market. Huwag kang gagamit na, syempre, unang-una, baka mamaya galing pa sa utang yung ininvest mo, emergency fund mo yan, o di kaya pang tuition mo, o di kaya pang araw-araw na gastos, naku, delikado ka dyan. Kaya mas okay na yung mabagal na paglago kaysa mabilis na pangako, no? Parami kasi siyempre sa mga bago kagaya nito, no? Naghahanap ng mga ganitong klaseng returns ang lalaki. At sa crypto ganun din, no? Meron man magsasabi na magta times 100 to, passive income agad, yung kagaya nitong 1.3% interest, so passive income yan. Financial freedom in 3 months. Kaya siyempre, after ng 3 months siguro, after mo kumukuha yung 30,000, tuloy-tuloy na yung income mo. Wala ka nang kailangang ipasok na pera dahil nabawi mo na. So, hinahayaan mo na lang yung pera mo na lumaki. Yun yung mga simpleng rule, mga simpleng rule na kailangan natin dandaan kapag may investment na guaranteed ang kita, mataas ang return, may presyo na kailangan mag-deposit agad, may professor, mentor, o secret trading system na sinasabi sa'yo, at saka hirap ipaliwanag kung saan nanggagaling ang profit, stop ka muna, mag-research ka muna bago ka maglabas ng pera. Kasi syempre sa crypto, mas maraming retail investor ang nalulugi dahil sa paghabol ng mga mabibilis na kita kaysa sa mismong market crash. No? Hindi pa nga tayo nagka-crash eh, bumababa pa lang yung presyo ng Bitcoin. Is talaga na-scam na itong mga to. Kailan pa to? January? Panahon na mataas pa ang presyo ng Bitcoin, no? Siyempre, at saka yung mga scam kasi na yan, kadalasan gumagamit yan ng greed, FOMO, o parang tiwala sa kakilala para makahikayat ng mga bagong investor, no? Kaya kailangan maging mapanuri tayo. Pero huwag kayo mag-alala dahil meron din akong inihanda naman para sa inyo. Now, which is ito naman yung mga legit na mga platform na ino-offer naman nila. So, basahin natin dito yung mga high interest na digital banks naman sa Pilipinas. Ito yung mga pwede ninyong i-try, i-park lalo na yung emergency funding nyo. Magugulat ka kasi ano ba yung kagandahan kapag may emergency fund ka? Sabihin na natin meron kang 50,000 pesos at kumikita siya ng 2%, kagaya na CIMB Bank, 2.6%, 2.3% na mga interest na ganyan. So, ibig sabihin, habang nakapark yung pera mo, tumutubo yung pera mo kahit nandoon. No? Unlike dun sa, kagaya nito, yung mga nakikita natin ng mga high interest na to, ano bang pinakamalaki dito? Ang napansin ko yung Maya eh. Pero titingnan ko nga tong Maya na to eh, kasi kailangan ko rin ng ganitong mga talaga eh. No, pero hindi ko pa nakita tong 15%, itong 8% lang ang nakita ko. Tapos sa GoTime, 3% up to 2.5%,
RCBC, Discardtech, ito ATM, ito yung ATM ko, 4%. Tonic Bank, Maribank, ito. So ito yung mga bangko, no, na pwede mong gamitin. Ipapark mo yung pera mo doon, tapos tumutubo na siya. At ito is annual. Guys, annual ito ha, hindi ito kagaya nung sa na BG Wealth na everyday may interest na kinikita. So, gaano ba, pag kinumpute mo kasi gaano kalaki ba yan? Ating calculator. Let's say meron kang 50,000. Yan. Tapos sabihin na natin na kumikita ka ng 2% per annum. So, ibig sabihin, 0.02%. So, 1,000 pesos yun per year. So, i-divide mo yan ng 365 days. So, kita nyo, 2.7 pesos per day ang kikitain mo kung 50,000 ang lagay mo. Ganon kalaki. So, ako sa staking ko, na nini-stake ko, no? At saka kumikita. So, 9 pesos per day ako doon. So, mas mataas yun kasi mas mataas yung aking yield na nakukuha doon sa platform na yun, no? Pero dito, kita nyo naman sa mga banks na to is 2 pesos lang per day. Halos wala pang 3 piso. Pero, anong kagandahan dito? No? Ito yung mga legit kasi. Ito yung mga na talaga may lisensya at may talaga na hindi sila nang i-scam, hindi sila talaga. So, ang nangyayari dito, yung mga perang dinedeposito natin, ipinangungutang din nila, pinapautang nila sa iba at yung mga mga nangungutang na yun, nagbabayad yun, syempre may interest yun eh. Syempre, alam naman natin kung tayo nangungutang tayo sa bangko, ang laki ng interest, minsan 10%, 5%. So, ibig sabihin, kung 2.3% yun, so meron silang 2.7% na parang kita doon sa pinautang nila. So, alam na natin yan, kabasta sa mga bangko, ganun yung kitaan nila. So, kumikita yung bangko sa pagpapautang at pagbibigay ng interest doon sa inutang. So, ayoko na masyado maging technical doon, no? Pero sa ganun sila kumikita. So, alam natin na may sistema. Yung kanina na natin, sinabi natin sa inyo, yung ito, yung sa BG Wealth, ano naman pinagkaiba nila? So, magbibigay lang sila parehas ng interest, di ba? May platform silang ganun. Parehas silang nangangako na lalaki yung pera mo. Tama. Pero, magkaiba yung risk nila. Sa BG Wealth, no? Mataas yung ipinapangakong returns na 1.3% interest. May red flags na kagaya ng mga Ponzi style ng mga structure, no? Hindi rin malinaw kung saan talaga nanggagaling ang kita. Nagkakaroon ng SEC action na laban dito. So, yun nga yung cease and desist na order. Sa digital banks, kagaya nito, na explain ng Bitpinas, is kumikita rin ang pera mo sa interest. Regulated sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May malinaw sila na banking model. Kadalasan, ang PDIC insurance protection depende sa account at sa bangko. No? Ito yung malaking lesson para sa atin. Hindi lahat ng mataasang return ay scam. Pero kailangan mo maintindihan kung paano kumikita yung platform bago ka magtiwala. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron dito Maya. May 15%, may 8%. So, parang attractive talaga to para sa akin. No? Maya. So, silipin nga natin yung Maya na yan. Kasi bakit mataas ang interest ng mga digital banks kaysa doon sa mga traditional banks? Doon kasi sa mga reports at saka sa mga discussion na nabasa ko, no? May mas kakaunti kasi yung mga physical branches nila. Mas bababa yung operational expenses nila, mas kakaunti yung empleyado at saka yung maintenance cost. Ginagamit nila yung mataas na interest para makapaghikayat ng mga customer na magdeposito doon sa kanilang bangko. Kaya pansin mo may mga digital banks na nag-aalok ng 3% hanggang 15% na rates depende sa conditions at saka siyempre sa mga campaigns na inaano nila, no? Ang advantage din ng digital banks is mas ligtas kumpara sa mga investment scheme. Hindi sila nangangako ng 1% araw-araw, guaranteed na trading profits, saka 100x return. Realistic yung mga returns nila. Isa pa is magandang parkingan sila ng mga pondo. Kaya nga sabi ko, ito yung mga bagay na pwedeng maging maging interesado yung mga tao, lalo na kung lalo ngayon na parang nag-aabang ng presyo yung tayo para sa pagbaba ng market, no?
Siyempre, sa mga gustong pumasok sa crypto, pwede mong ilagay muna yung emergency fund mo or capital mo sa mga digital banks. Para habang nag-aaral ka ng crypto o naghihintay ka ng magandang entry, o di kaya hindi ka pa sigurado sa market direction habang nag-aantay, so may interest pa rin yung pera mo, kumikita pa rin, kagaya ng ginagawa ko. Pero hindi sa mga banks na ito, no? Tapos nakakatulong din dito sa financial discipline kasi maraming mga newbies sa crypto yung agad na pumapasok dahil sa meme coin, futures, leverage, mga trading. Samantalang minsan mas maganda matutunan muna yung mga savings, cash flow ng management, emergency fund building, siyempre bago ka sumabat sa mga high risk na asset. Pero siyempre hindi naman lahat ganun, no, na maganda. So may mga disadvantage din. Dito sa mga digital banks na to, hindi kaya yaman agad. Yun ang reality. Isipin mo naman 3 piso kada araw, 50,000 nilagay mo. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit maraming mga retail investor yung nabibiktima kapag may nakita sila na 4% year interest sa digital banks, ikukumpara mo sa 3% daily na kagaya nung kanina, no? Madalas na mas pinipili nila yung mas mabilis na kita kaysa doon sa kaya doon nagsisimula yung problema. Isa pa sa mga ano rin dito is baka bumaba rin yung mga interest rate. Sabihin na natin 15% ngayon yan si Maya. Pero napapansin din ng mga users na pag nasa digital banks, nababawasan din yung rates. So, ganun din yung sa akin, yung aking pinaglagyan na stake. No, dati, parang 13 pesos, 15 pesos per day yon. Tapos, nung habang tumatagal, so nababawasan. So, depende rin talaga yun sa nagiging offer nung ano. Pero still, nandun pa rin yung pera ko, pinapark ko lang doon, hayaan ko lang siya kumita ng kumita, tumubo ng tumubo. Kaya hindi dapat umasa sa permanente o mataas na interest. No? Tapos may operational risk pa rin dyan pagdating sa mga digital banks. Siyempre kahit regulated, may yung mga application pwede magkaroon ng downtime, maintenance, magkaroon ng mga delayed na transfer, customer service na mga issues. Siyempre yun din yung isa rin yung sa mga napag-uusapan lalo na pagtungkol sa security tsaka support concerns. Depende yun sa bangko. So kailangan talaga is maging ang main pa rin natin dito is safety pa rin. So hindi ka nga madadali sa mga scams o baka mawala ang pera mo, pero kailangan sa security naman saka sa support ng banks na pinipili natin, no? Para sa mga ito naman yung mga tip ko para sa mga gustong pumasok sa crypto. Ito yung bibigyan ko kayo ng pinakang path. Ito yung dapat ninyong tahakin. Una, kailangan mo muna mag-build ng emergency fund, kaya nandito itong mga digital banks na to. No? Mag-ipon muna ng mga buffer fund sa mga regulated savings o sa mga digital banks. Paglagay mo na dyan muna kayo mag-ipon. Hayaan nyo muna yung Bitcoin, hayaan nyo muna yung meme coin, hayaan nyo muna sila magliparan kung lilipad, hayaan mo muna silang bumagsak, hayaan mo muna, mag-aaral ka muna mag-aaral ka muna. At sinasabi ko na sa inyo, kung sa crypto kayo papasok, pag-aaralan nyo muna ang Bitcoin. Yun lang muna ang pag-aaralan nyo. Bitcoin lang muna. Walang ibang token, Bitcoin lang. Bakit? Kasi ang Bitcoin, siya yung pinakatalagang pinakang driver nitong crypto market. Kahit anong taas ng token mo, basta't bumagsak ang Bitcoin, lalagapak ang coin mo. Kahit ano pang hawak mong token, basta't hindi nalipad ang Bitcoin, hindi nagkakaroon ng stability sa Bitcoin, hindi rin magiging stable ang presyo ng ano. Kaya madalas nakikita mo bumagsak lang ng 1% yung Bitcoin. Yung mga altcoins, dapa na, 10%, 20% drop na. Minsan nagpi-50% pa sa loob ng isang araw. No? So, pag-aralan nyo muna yung Bitcoin. Pangalawa yung pag-aaralan, stable coins. USDT, USDC. Bakit? Kasi sila yung magiging gasolina mo pagdating dito. Ano yung best na stable coin asset ang kailangan mong hawakan or gamitin, no? Kaya importante yan. Pangalawa, una, Bitcoin. Pangalawa is stable coin. Pangatlo, na kailangan mong pag-aralan, wallet security. Kailangan alam mo kung paano mo i-handle yung sarili mong wallet. So, walang magtuturo sa'yo dito, walang customer service kapag nakalimutan mo yung seed phrase mo, nawala yung pera mo, hindi ka marunong mag-transact, tapos ka. Wala kang tatawagan dito, hindi to kagaya ng mga nakasanayan natin na may customer service. Walang ganun, no? Kaya nga mo talaga siyang pag-aralan. Wallet security yung pangatlo.
Pang-apat, market cycle. Kailangan mapag-aralan mo rin yung market cycle. Nasaan na ba tayo ngayon? Nasa anong phase na ba tayo? Bear market ba tayo? Pababa ba yung market? Bull market ba tayo? O pataas ba yung market? So, kailangan alam natin, o baka consolidation lang. Pwede nga nasa tataas, bababa, pero nag-range lang yung mismong presyo ng ating market. Kailangan alam nyo yun. At saka, syempre, ang pinaka-last, scams tsaka Ponzi scheme. No? So, kailangan dito ay pinag-aaralan nyo din kung ano yung mga style na mga pinapakita nila kasi minsan madali tayong mabulag lalo na pag nandiyan na yung iniisip natin na opportunity. Akala natin opportunity para sa atin, yung pala opportunity pala yung para sa kanila para lokohin ka. No? So, follow lang. So, subscribe lang kayo dito sa akin channel lalo na kung kasi tinatalakay natin dito. Binabanggit natin dito yung mga scam tsaka mga Ponzi scheme na makikita natin dito sa internet, no? Tsaka kung meron kayong mga scams tsaka Ponzi scheme na tingin nyo ay parang ganito yung sinasabi ni Kuya Kaga, ano kaya to? Forward nyo lang sa akin, tingnan lang natin. So, banggitin nyo lang dyan sa comment sa baba kung ano yung mga nakikita ninyo na parang ganun at susubukan natin imbestigahan kung ano yan, no? Ang sunod na step dapat ay maliit lang muna yung ilalagay ninyo, guys. Sample, meron kang 90% savings at 10% ng crypto learning capital sa simula. Mas mahalaga kasi yung survival talaga, guys, kaysa yung mabilis na tumutubo. So, ibig sabihin, kung may 10,000 pesos ka, yung 1,000 na muna ilagay mo. Yung 9,000 isave mo muna. Hayaan mo lang muna yan. Chill-chill lang yan dyan. No? Huwag ka munang magmadali. No? Hindi ka iiwanan ng market. Iiwanan ka niyang pag lumipad na pero hindi pa lilipad yan. At marami pang pagkakataon para makapag-invest ka. Madalas yung iba sinasabi nila na, uy, tumataas na yung market, humabol ka na. Ngayon, paghabol mo, biglang lumagapak palalo. Talagang dudurugin ka ng market. So, mag-aral muna. Huwag yung habulin yung pinakamataas na yield. Ito yung pinakamali yan ng may mga mali na mga ibang mga bago. Lalo na iba, may mga 18% per year. Guaranteed passive income. Dapat ang una mong itinatanong is paano nila kinikita yung ganong kalalaking yield. Siyempre, kung nakakapagbigay sila ng ganong interest sa inyo, sa atin, 15%, 18%, so paano nila yung kinikita? Kaninong galing yun? No? So, ano ba yung pinakamahalagang lesson mula dito sa dalawa nating ibinalita? Yung video wealth, example siya na paghahabol ng mabilis na pera. Yung mga digital banks naman, example ng mabagal pero mas structured na pwedeng magpalago ng pera mo. Sa crypto tsaka investing, maraming beginners yung nakatikin agad sa magkano ibabalik sa akin. Ang mas magandang tanong dito is yung ano yung risk? Ano ang risk dito sa mga to? So, kapag natutunan mong unahin yung isipin muna yung risk o yung delikado, gaano ba to kadelikado bago yung reward, mas maliit yung tsansa na maging biktima ka ng scam, FOMO, o yung mga hype cycle. No? So, mag-ingat tayong palagi at sana magkaroon tayo ng tingnan nyo yung mga guidance na binigay ko sa inyo kung paano ninyo tinitignan ang isang crypto platform or isang investment scheme na inilalatag sa inyo, no? So ayun lang, no. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share lang ating mga videos at thank you so much sa inyong lahat sa inyong panonood at pakikinig. Saludo sa inyo mga ma'am sir. Siyempre mag-iingat tayo palagi ha. Magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!